Psalm chapter 89 verse 14, Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Magandang araw, ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang justice. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God's justice prevails over injustices. Ibig sabihin po, kahit gaano pa tayo karami o kahit gaano po karaming kasamaan o kawalang katarungan o injustices yung nangyayari po dito sa earth, sa mundong ibabaw, in the end po, ang katarungan pa rin po o ang justice ng ating Panginoon Diyos ang magwawagi. Ngayong nandito tayo sa mundong ibabaw, though karamihan sa kasamaan o kawalang tawag dito, yung injustices yung nagpiprevail. Pero in the end po, ang law o ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ang magwawagi. Ngayon po, kasi alam naman natin yung sitwasyon, especially ng Pilipinas, na kapag mayaman ka, kapag ma-impluensya ka, syempre, mas angat ka sa batas. Kapag mahirap ka, medyo tagilid ka. Hindi lang po ito sa Pilipinas. Kagaya na sinabi ni Pastor Russell Ocampo, yun din sa mga weak countries o mga poor rather countries na ganun. Yung katarungan po sa kanila o yung justice ay tagilid. Kaya hindi man po agad-agad, may justisya po talaga ang ating Panginoon Diyos. Hindi po siya natutulog. Lahat po ng mali, kahit tinatago natin, ay mabubunyag at husgan niya sa tamang panahon. Isipin po natin, si David, yung pangangalon niya, yun yung tinatago-tago niya sa lahat-lahat ng tao na nakakilala sa kanya bilang isang hari na huwaran. Pero kahit gano'n, kahit grabe yung pagtatago niya, until now, sobrang widely spread yung kanyang pangangalun niya noong unang panahon. And maaaring matago niya ngayon noong time niya na yun, pero hindi niya natago habang buhay. Ngayon ay ginagawa ng aral sa mga mananampalataya ang kanyang naging kwento. So wala tayong maitatago sa ating Panginoon Diyos. Lahat po ng mga kasinungalingan, lahat ng lihim ay mabubunyag at husgahan po ng ating Panginoon Diyos sa tamang panahon. Parang sinabi po ng verse na to na justice is the foundation of His throne. So kung sino man po yung nasa kapangyarihan at kung sino man po yung naapi, in the end po, ang katarungan o ang justice po ng ating Panginoon Diyos yung mananaig. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ng Pastor Russell Ocampo, God's justice punishes the wicked. Ang mga taong gumagawa po ng masama, nananakit ng iba o ng kanilang kapwa, mapang-api, mapang-abuso o sadyang hindi sumusunod sa ating Panginoon Diyos, ay hindi po makakalusot sa hustisya ng ating Panginoon Diyos. Ang katarungan o ang hustisya po ng ating Panginoon Diyos ay hindi bulag. Nakikita niyo po lahat. At dahil righteous siya, kailangang parusahan yung mga nagkasala o yung mga makasalanan. So kahit minsan parang ang masasama yung umaangat sa buhay, ano po natin to, no? Bakit siya mas masama siya kaysa sa akin, mas maginawa yung buhay niya kaysa sa akin. Pero tandaan po natin, hindi po ibig sabihin ng ligtas sila. Hindi po ibig sabihin na porket maluwag o marangya ang buhay nila dito sa lupa ay ligtas na sila doon sa panahon ng paghuhukom. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ng Pastor Russell Ocampo ay God's justice passes over those in Christ. Ito po yung good news dahil ang ating Panginoon sa Kristo po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ang justice po ng ating Panginoon Diyos na dapat sana'y parusa para sa atin ay pinataw na sa ating Panginoon sa Kristo. So sa madaling salita, napatawad niya na tayo. Hindi dahil perfect tayo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo at siya ang nagbabayad o siya ang nagbayad rather para sa ating kasalanan. So ito po yung gospel, ito yung magandang balita na dapat nating ipangalap sa mga taong sa kapwa natin and sa buong mundo, sa lahat-lahat, na ang ating mga kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoon sa Kristo. At para maligtas o para makamit yung salvation na inaalok niya sa atin, kailangan lang natin na manampalataya sa Kanya, magtiwala na siya ay nabuhay, namatay at
muling nabuhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.